So, malinaw ang goal natin ngayon pagkatapos ng webinar natin, ng lesson, ay madouble natin yung sales natin faster. Ayan. Bakit sinasabing faster? Kasi sa lahat ng paraan ng isang bagay napapalalunan kapag mabilis mo siya nagawa. Katulad sa boxing, ang boxing napapalalunan through speed. Yung swimming, yung race, napapanalunan through speed eh. Kaya ganun din naman sa business and in life. Kailangan magawa niyo yung isang bagay ng mabilis. Example, si person A sa si person B, pareho sila ngayon may 500 pesos. Ang tanong ko sa inyo, sino ngayon ang mas mayaman sa kanila? Si person A, mayroong 500 pesos. Si person B, mayroong 500 pesos. Sa ngayon, sino ang Patype mas nga. mayaman sa kanila? Patype Patype nga. nga. Sino mas mayaman? Si A or si B? Sa ngayon. Si B daw? Si B. Pareha sila may 500 ha. Parehas may 500. Sino mas mayaman? Si A. Yan, sabi ni Mary Joy. Depende, sabi ni Same po. Tama. Yan. So sa ngayon, si person A may 500, si person B may 500. So sa ngayon, parehas sila. Parehas sila ngayon mayroong 500. Susunod ko na tanong ha. Si person A, yung 500, nakuha niya to ng 10 hours. Yung 8 hours dyan, pinagtrabahuan niya, yung 2 hours sa biyahe, pagkukommute. Si person B naman, siguro nag-resell lang siya ng sapatos, nag-mark up lang siya ng 500 pesos, nakuha niya itong 500 pesos sa loob lang ng isang oras. Ngayon, sino nang mas mayaman sa kanila? Si person A na may 500 na nakuha within 10 hours o si person B na nakuha yung 500 sa loob ng isang oras? Ayun, sabi nila, letter D. B. Nakita niyo ang ibig kong sabihin? Nakita niyo ang ibig kong sabihin? Halos lahat ng bagay napapanalunan o nagmamatter kapag ginawa mo siya ng mabilis. Yan. Dahan-dahanin ko ha. Halos lahat ng bagay nagmamatter o nagme-make sense kapag nagawa nyo siya ng mabilis. So ang goal natin, i-double yung sales nyo faster. Kasi anong silbi na ma-double mo nga yung sales mo sa loob naman ng isang taon. Aabutan ka na ng mga bills mo, saka ka pala ngayong kikita. So, kailangan yung word talaga na faster, napaka-sensible nun. Yes. Napakahalaga nun. So, ang goal natin, ma-double natin yung sales natin ng mabilis. Yan. So, ngayon, ano ibig sabihin ngayon ng mabilis? Yan. Kasi madaling sabihin ng faster eh. Ano ba ang ibig sabihin ng word na faster? Ayan. Kasi yung isang trabaho, madaliin mo yung faster din yun eh. So, ano ibig sabihin ng faster? Mas mabilis. So, ano ibig sabihin ng faster? Para sa inyo. Can you type? What does faster means, guys? Kasi napakahalaga nito dahil ito yung goal natin. Ito yung tatargetin natin ngayong araw eh. Ma-double natin yung sales natin faster. Yes. Kasi kung magwe-webinar na naman tayo, ipapasikat ko na naman yung sarili ko. Wala na naman tayong goal, walang mangyayari. Mamomotivate lang kayo. After 2 days, hindi nyo na naman alam yung gagawin. So gusto ko mangyari ngayon, maliwanag na maliwanag yung goal natin. Paano natin madudouble ang sales natin faster? Yes. Yan. So ano ibig sabihin ng faster? Konting tubo, maiksing oras. Tama yun ha. Quick action, less time spent. Minsan sa pagde-decide no? Di ba? Yung alam mo naman na action pero ang tagal mo mag-decide. Tama yun ha. Action ASAP, sabi niya, increase price. Yun. Ayan. Save time. Yun. Sayang no, hindi sila nakatin nung una, no? Andun sana yung mga eh. Pero di bale. So ang ibig sabihin ng faster, kapag sinabing faster, continuous of work. Ayan na. Continuous of work. Faster. Kasi pwede mo namang gawin ang isang bagay ng mabilis kaagad, tapos hindi mo naman diniretso. So ang definition ko ng faster, continuous of work. Ayan, ha? Kahit lakad pagong man yan, kung tuloy-tuloy naman. Di ba? Everyday, sinasalansan mo brick by brick, kung tuloy-tuloy naman yan, darating ang panahon, magiging Great Wall of China na yan. So ang ibig ko sabihin ng
ng faster is continuous of work. Ayan, tuloy-tuloy mo siyang ginagawa. O, kahit lakad man yan, kung tuloy-tuloy mo namang ginawa, kaysa naman ginawa mo siyang sobrang bilis, hindi mo naman tinuloy-tuloy, walang sense yun, hindi mabilis yun. O, so, yun ang gusto ko sa inyo liwanagin ngayon ha. Ipapaliwanag ko sa inyo ng detail kung ano ibig sabihin ng double. Ayan, pinakita ko na. Tapos, yung ido-double na yon, gawin mo siyang faster. Ang ibig sabihin naman ng faster, continuous of work, tuloy-tuloy na trabaho. Wala akong pakiyan kung konting ano lang yan, gumapang ka man o konting tubo ma yan, basta tuloy-tuloy mo siyang ginawa. Parang yung pagpo-post sa social media, wala akong pakialam kung isang beses ka lang nagpo-post kada araw, basta tuloy-tuloy mo naman in 365 days, nakapag-post ka ng 365 post. Ayan. Yes. Kaysa naman nag-post ka ng 5 beses sa isang araw, kinabukasan, hindi ka na nag-post, tapos na 5 beses ka lang nag-post. So, yun ang ibig ko sabihin ng word na faster. Dapat malinaw sa inyo yun ha. Yung faster is continuous of work. Ayan ang definition niyan. So, yun ang goal natin ngayon. Malinaw na malinaw ha. Idodouble natin yung sale faster. Ibig sabihin continuous of work yun. Pangalawa, ano pang ibig sabihin ng faster na word? Ibig sabihin continuously improving. Ayan. O, ito magic word to ha. Talinuhan nyo to ha. Ibig sabihin ng continuously improving, sinusukat mo and then ini-improve mo. Ibig sabihin, pumasok ako sa gym. Ngayong araw, nakasampung dumbbell ako, dapat bukas magawa ko siyang 12. Kinabukasan, magawa ko siyang 13. Kasi, talinuhan nyo to ha, maraming mga business owner, tinutuloy-tuloy lang nila, kaya lang hindi naman nila ini-improve. Yun tayo. Doon ngayon na-i-stack ang negosyo natin. Coach, sabi mo tuloy-tuloy eh. Tinuloy-tuloy mo nga, hindi mo naman in-improve. Coach, tinuloy-tuloy ko to. Ang sale ko is 10, bakit hindi mo gawin 20 naman ngayon? So, ayan ha. Sana malinaw. Wala kasi tayo masyadong oras. Kaya, so, ang ibig sabihin ng faster, continuous of work, at continuously improving. Kung nakakabenta ka ngayon ng 100, pilitin mo naman bukas maging 102. O kinabukasan, 105 naman. So, yun ang ibig sabihin ko ng faster. So, sana malinaw yun ha. Yun ang goal natin ngayon. Malinaw ang goal natin ngayon. So, double our sales faster. Ngayon, bago natin ma-double yun, gusto ko muna umpisa. Okay na to ha. Gusto ko muna i-explain sa inyo ano ba talaga ang purpose ng learning. Kasi sa maraming panahon, learning tayo ng learning. Wala naman nangyayari. Ako, ilang years na ako dati, 3 years na ako attend ng seminar, wala naman nangyayari. Kasi nangyayari, namomotivate lang ako. Motivation, wala namang problema. Kaya lang ang motivation, come and go. After 3 years, after 3 days, wala naman mangyayari kasi hindi naging malinaw sa'yo na motivate ka lang. So, ang kailangan natin makuha ngayon, clarity. Maging malinaw sa'yo kung ano yung bagay na yun na dapat mong gawin. So, pag malinaw sa'yo yun, magagawa mo yun. At kapag nagawa mo, doon ka magkakaroon ng result. So, ano ba ang purpose ng learning? Bakit ba tayo nag-aaral-aral? Bakit ba tayo nag-invest ng oras dito? Pwede naman hindi na lang. Diba? So, ang purpose ng learning, andyan pa ba kayo? So, yung purpose ng learning, kailangan kasi umpisahan ko muna sa ugat eh. Ha? O, papunta tayo doon kung paano madodouble yung sales natin. Pero gusto ko muna ipaliwanag sa inyo to kumbaga, umpisahan natin doon sa ugat. Kasi yun ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay, yung ugat eh. Pag naintindihan natin to, madali na lang i-double yung sales eh. So, ang purpose ng learning, bakit tayo nag-invest ng time, bakit kayo ngayon nandito, ayoko naman sayangin ang oras nyo. So, ang purpose ng learning is to earning. Sabi nga nila, when you learn, the L becomes silent. Nagiging silent daw yung L. So, nagkakaroon ng earning. So, if you increase your wisdom, you are increasing your income. So, sa learning, magkakaroon kayo ng earning or your income nyo, yun ang tataas. Yun ang purpose ng learning.
So, kailangan maging malinaw sa inyo na yung learning, ang purpose niya is earning. Kaya lang, karamihan ng tao, hindi nila alam kung paano matuto. Yan. Ang ginagawa ng maraming tao, inuuna nila yung having. Heavy. Oo. Okay. Having. Ang ibig sabihin, syempre tayo, negosyante, gusto nating kumita, magpo-post tayo sa Facebook, magbebenta tayo. Yan. Kaya pag pinasok ko yung karamihan ng mga business owner, puro benta eh. Wala namang problema magbenta. Ang problema, nasa posisyon ka na nangunguha ka. Na nangunguha ka, puro ka na lang benta. Ang problema ngayon, natatak na sa isip nila, oh, ito si Don Zamora o si Lloyd, Coach Lloyd. Puro na lang to benta, puro na lang offer ng course niya. Tatandaan ko na to. Or i-ano ko na to, shadow ban ba ang tawag doon? Wala daw shadow ban. Or i-unfriend. Kasi lagi ko na lang nakikita pag nagpo-post to, puro benta, puro having eh. Ang tawag nga nila doon sa Tagalog, hapit. Di ba, Coach Mark, no? Sobrang kahapitan. Maraming coach ngayon eh, puro having eh. Grabe oh, pag message sa'yo, o enroll ka na sa course namin, o bili ka na ng sabi kanina dito, merong essential, perfume. So, yun ngayon ang nangyayari. Kaya ka ngayon hindi kumikita dahil ang akala mo ng earning is having, manguha. Wala namang problema magbenta, kaya lang pag nasa posisyon ka na manguha, lalayuan ka ng mga tao. So, mali yung having. Ayan. Pangalawa, ang ginagawa ng iba to learn, para kumita, ginagawa nila by doing. Wala silang ginawa. Gigising ng alas 5 ng umaga, pupunta ng Divisoria. Pagdating ng Divisoria, oy, magandang hapon sa iyo, Broker Beyonce. Ako, nakakita na naman ng maganda. Ginaganahan ako pag nakakita ng maganda eh. Parang na-distract tuloy ako. Sige yung earning, karamihan ng ginagawa nila doing. Kaya pansin mo, may mga coach na ang sisipag naman mag-post. Ang sisipag naman mag-YouTube. Halos every other day nag-YouTube sila kasi ang paniniwala nila para kumita sila by doing. Meron naman mga nagbibenta, puro lang sila ngayon doing. Gigising ng alas 5 ng umaga, kukuha sa Divisoria ng mga winning product na sinasabi nila. Yes. Wala na silang iginawa 3 taon na, 5 taon na, kundi doing ng doing. Hanggang sa nagising sila ng isang araw, nakakapagod pala coach, mag-ecom. Tapos, ganto-ganto lang yung tubo. Ayan. Puro ngayon doing. Tapos ang matindi pa, minsan maraming mga coach na nai-scam tayo dahil yung pinapangakuan tayo na kapag ginawa mo daw to, ganyan, dahil kikita ka daw ng 100,000 o 7 figures. So, karamihan ng tao, akala nila doing ang pinangkukuha dun sa earning o sa income, which is mali yun. Kasi kung tama yun, yung mga construction worker, masisipag naman yun. Wala namang problema maging construction worker, kaya lang doing talagang pinangkukuha nila. Yes. Ang nakakalungkot pa, sila na nga yung isipin mo, security guard lang, hindi naman natin sa minamatay yung security guard. Isipin mo, 16 hours ka nakatayo. Tapos babayaran ka lang, nasabihin na natin 1,000. Grabe yun ha. So kung doing lang pala ang basihan para makuha mo yung earning na gusto mo, dapat mag-security guard na lang tayo. Kasi yun, doing yun, 16 hours. Pero hindi naman natin sila minamata, pero bakit sila ngayon yung nasa mga laylayan ng pamumuhay, di ba? So hindi talaga doing ang pinangkukuha dun sa earning na gusto natin. Okay. So ang pinangkukuha sa earning is yung being. Ayan. Being? Being. Check. Oo. Napansin nyo ba yung mga nandito? Napansin nyo merong mga tao na parang walang kahirap-hirap sa kanila kumita ng pera. Ako si Mark D. Si Mark D ba yan? Coach Mark D. May napansin ba kayo sa mga tao na walang kahirap-hirap kumita ng pera? Tapos yun, pag kumakain sila sa mga mamahaling restaurant, tapos tinatapon-tapon lang nila. Basic.
tinatapon-tapon lang nila yung iPhone 15 samantalang tayo alagang-alaga yung iPhone 15, no? So may mga taong ganun, may mga taong talagang abundance. Kasi ang pinangkuhan nila dun sa earning, being. Ano ang ibig sabihin? Ang tanong ko sa inyo, Coach Mark D. Coach, hindi ka naman ngayon dentista. Paano yung pag pinagbunot kita ng ipin? Talagang mahirap yun. Oo. Si Beyonce naman, hindi naman siya mangingisda. Sabi ko, Beyonce, manghuli ka nga ng isda para sa akin, mahirap yun. Bakit? Hindi naman siya mangingisda eh. Si ano naman, yung nagbebenta naman ng perfume, pag akyatin ko siya ng buko. So mahirap yun dahil hindi naman siya farmer. So, ang pinangkukuha dun sa earning, being. Yes. Kaya nga tayo tinatawag na human being. Kasi you must become that being. Okay. So, ang pinangkukuha dun sa earning is yung becoming. Makakapagbunot ka lang ng ipin na effortless at babayaran ka ng mahal kapag naging dentista ka na. Makakahuli ka lang ng isda na walang ka-effort kapag naging fisherman ka na. So yun ang pinangkukuha dun sa earning na yun. You must become that person. Kaya nga, human being. You must become. Yeah. Kaya wala ako ng to-do list eh. Yung kunyari, pagising ko, di ba may mga taong ganun, to-do list? Number 1, meditate. Number 2, sumagot ng email o inquiry. Wala akong ganun. Kasi yung ganun, doing yun. Wala akong to-do list. Meron ako to-be list. To-be list? Oo. Sino yung kailangan maging ako para makuha ko yung income na yun every day? Oo. Kailangan ba maging magaling ako na marketer? Magaling ako ng sa branding? Magaling ako sa sales? So, tao dapat. Para makuha mo yung income na yun, maging ikaw yung tao na yun. Yun. Di ba? O, tingnan nyo magme-make sense to Pag ikaw na yung tao na yun, effortless na sa'yo yung doing. At kapag naging effortless na sa'yo yung doing, yung having magiging madali yan eh. Kaya nga napansin nyo may mga dentista na, kunyari, brain surgeon, binabayaran sila ng mahal. At kung magtrabaho sila, 30 minutes lang, 1 oras lang, 3 oras lang. O, yung doing. Kasi naging being sila. Naging brain surgeon sila, naging doktor sila. So, ang ibig kong sabihin dito, ito yung pinakaugat na gusto kong sabihin sa inyo. Umattend ka man ng maraming seminar ng tungkol sa FB ads, product creation, e-com, hanggat hindi ka na naman nagiging being, walang mangyayari sa'yo. Ang katunayan, ilang years ka na, doing ng doing, having ng having, wala naman nangyayari. Sakit? So, grabe. nakuha ko yung million ko sa clothing, saka sa perfume. Halos 1 taon lang, nag-blessing talaga, nag-overflow. Kasi naging being na ako. 10 years ako naging doing, naging having, manguha ng manguha, magbenta ng magbenta. Walang nangyayari kasi hindi pa naman ako nagiging being na yon. So nung naging being na ako, in a span of 12 months or 1 taon, blessing, nag-overflow na sa akin yung blessing. Kasi isipin nyo meron akong 3 brand pero nandito ako sa inyo ngayon, naninilbihan ako. Nasa posisyon ako magbigay. Hindi ako nangunguha sa inyo. So doon nag-overflow ngayon yung blessing. Ayan, kasi nasa posisyon ako ng pagbibigay. Pero kung nasa posisyon ako ng pangunguha, malamang hindi ako yumaman. So, ang pinangkukuha dun sa earning, sa desired income mo, unang-una, being. Sana balikan nyo to kung hindi nyo naiintindihan kasi napaka-importante nito. Hindi nyo naman ito maririnig sa mga pipitsugin na coach. Hindi nyo naman ito maririnig. Dito lang to sa coach na naniningil ng 1 milyon. Sana ma-protect nyo. Sana balikan nyo to sa recordings. So, ang pinangkukuha dun sa income, being. So pag naging being ka na, madali na yung doing, yung having susunod yun. So yun ang challenge ko sa inyo. Pag ito, pumalpak to, hindi na ako magpapakita sa internet. Pag naging ikaw yung being na yun, hindi mo nagawa yung doing na yun ng effortless at hindi mo nakuha yung having na yun. Pag hindi nagdoble yung sales mo, hindi na ako magpapakita sa internet. Pero
Kapag sigurado ako, itataya ko yung pangalan ko. Kapag naging ikaw na yon, yung tao na yon, naging ikaw na yung being na yon, Yes, yes. effortless mo na magagawa yung doing, yung having susunod lahat yan. So, napaka-importante ng being. Kaya yun ang gagawin natin every day. Sana magawa natin yung activity na yon na we will become that person. Saka tingnan nyo to mga saka, magandang hapon sa boss ko, Boss Dada. Yun, no? So tingnan nyo to kapag nakabenta ka ng marami tapos hindi naman ikaw yung being na yon, hindi rin magiging scalable at sustainable ang business kasi hindi naman ikaw naging being na yon, gastador ka nakachamba ka lang So yung being talaga napaka-make sense nun kung saktuhan lang naman ang benta mo, naging being ka naman, naging disiplinado ka naman, so madali sa'yo. Madali sa'yo ang lumago ang negosyo kasi naging being ka. So yun ang gusto ko sa inyo muna ituro ngayon, yung being, doing, and having. Sige, what's your thought? Ako naman ang magbabasa ng ako naman ang makikinig sa inyo. Sige, konting oras ako magbabasa ng mga nyo kung what's your thought, anong nakuha nyo. Okay, sige, proceed. Mas baliktad. Daily affirmation ko ba yan, Coach? Ganun. Ang daily affirmation hindi siya sapat. Kasi pwede naman pagising ko sa isang araw, sabihin ko, doon sa Mora, napakayaman mo, napakapogi mo. Wala din mangyayari yun kasi hindi mo nagagawa yung doing. So, makukuha mo yung being na yun, kailangan may magawa kang activity para lumapit doon, para makuha mo yung being na yun. So, yung daily affirmation hindi siya sapat kasi bunga nga lang ang daily affirmation Para sa akin kaya nga ako hindi ako nagme-meditate Sara nyo yung mata nyo, meditate, pagising nyo, hindi mo pa rin alam kung anong gagawin mo. Di ba? Kaysa naman, malinaw sa'yo, ay, kailangan pala, by being pala kunin yun. So, pagising mo sa umaga, atake ka kaagad, magdasal ka, humingi ka ng gabay, so atake ka na kaagad dahil malinaw na sa'yo tumunog yung alarm clock o hindi. Babangon ka dahil hindi ka naman motivated. Malinaw sa'yo yung isang bagay. Motivated ka o hindi, talagang babangon ka kasi malinaw sa yung isang bagay na kailangan mo maging ganito. So, minsan mag-lesson din tayo dyan about sa affirmation of law of attraction. Pero sa ngayon, So, being kailangan pagdaan ng doing at having. Kailangan pagdaan. Kailangan pagdaanan yun, pero ang importante muna yung having, yung doing. Example ako kasi wala ako nung mga storyboard ba yung tawag doon, dream board. Wala akong mga dream board Kasi karamihan ng dream board nakalagay doon, Dubai, sasakyan, dream car mo, dream vacation, dream na relo. Puro yun, doing and having. Ako, ang nakalagay sa dream board ko, kung sino yung gusto kong maging ako. Ayan, kunyari ang idol ko. Kunyari ang idol ko. Kunyari si Lloyd. Gusto ko maging kay Lloyd. Ano ba meron si Lloyd na dapat meron din ako? So, yung example meron kasi akong idol na isang mayaman. Itong isang mayaman na to, dito nabuksan ang isip ko kasi ang negosyo nito, nilulubog niya lang yung dahon. Yung dahon ng langka, nilulubog niya sa gold, tapos pinapadala niya to sa ibang bansa. May mga order sa kanya na 1 milyon, 2 milyon, 5 piso yung isang dahon na yun. So sabi ko, grabe, sobrang idol ko tong parang tinuring ko na mentor. So ang tanong ko sa sarili ko, ano ba ang meron siya na kailangan maging ako din para maging successful, maging kasing yaman niya? So ang una kong napansin sa kanya, eto being na to pinapaliwanag ko na yung being Unang-una, never siya nag-i-entertain ng negative thoughts. Kaya pag napansin nyo, wala naman kayo mababasang negative sa Facebook ko Never ako nag-entertain ng negative. Dahil kapos na kapos tayo sa oras, pag in-entertain mo yung negative, mauubos ang oras mo dun. So, yung pala ang isa para maging being ka. Huwag kang mag-entertain ng mga negative. So, every day, yun ang kinukuha ko, yung being na yun. Dapat maging tao ako na hindi nag-entertain ng negative. Pangalawa, mahaba to pero dalawa lang muna ibibigay ko sa inyo. Itong mentor ko na to ng napakayaman, actually bilyonaryo siya Lagi siyang nagbibigay.
Actually, ang paniniwala niya, magbigay ng magbigay eh. Kasi ako dati, talagang tayo, business owner tayo, manguha eh. Sabi pa nga natin, proud pa nga tayo na kapag may nabudol tayo eh. Kasi nasa posisyon tayo ng manguha eh. So, hindi talaga tayo yung mayaman kasi manguha tayo ng nangunguha. At ito, biblical naman to, di ba? Sabi ng master natin, it is better to give than to receive. Sa unang rinig, parang paano nangyari? Yung paano naging ma, ah, paano naging blessed yung nagbibigay kaysa tumatanggap? Di ba pag tumatanggap, yun ang mas blessed? Di ba? Sa una, hindi ko naintindihan yun. Pero kapag nasa posisyon ka ngayon ng pagbibigay, doon kaya yaman. So, yun ngayon ang ina-attain ko. Kaya nga naninilbihan ako sa inyo, hinugasan ko yung panyo. Nasa posisyon ako ngayon ng pagbibigay dahil naging being na ako. O, naging giver na ako, hindi na ako ngayon taker. Yun ang ibig kong sabihin. So, yun ang ibig kong sabihin ng pagiging About being. them, they are business owners. They have their own product. How can you apply being a human being? Oo, yun. So, kayo, business owner, kailangan meron tayong lesson paano talaga tayo magiging being na yun. Oo. Sino ba dapat ang maging ikaw? So, pag-aaralan natin yan sa mga susunod na panahon. Sino ba dapat? Pero ang gusto ko lang sa inyo dito ipunto, yung purpose ng learning. Kasi mamaya, daldalan lang tayo ng daldalan, wala naman pala kayo napapala. Katulad ng mga nakaraang webinar na inattenda natin, wala naman pala tayo napapala. Dahil hindi natin alam ang purpose ng learning. Ang purpose pala ng learning is to earn. Bumilis ang pagkita mo ng pera. At magagawa mo lang yun pag naging being ka, ang kasunod yun, magagawa mo siya ng effortless at susunod ngayon yung pera, yung heading. Nice. Kung paano yan eksakto sa mga susunod na panahon, tatalakayin natin yan. Sa ngayon, binigyan ko lang kayo ng overview kung anong purpose ng learning. Ayan, sige, magbabasa muna ako saglit ng mga comment. Pala. Learning is knowledge applied consistently with the proper understanding of your God-given identity and purpose. Wow. Pero, nagiging transactional. Doing, working, and then being is after authority, may ginagamit na system at advantage. Alright, let's continue. Yung tanong tayo sa ano? So far, guys, you appreciate this kind of webinar. Please type yes, diba? So that was my invite na natin sa mga other topics. Ito na, malapit na tayo matapos. Ayan, 3 mistake that keep. Ayan, three mistake that keep. Ayan, patapos na tayo ha. Okay. Huwag kayong kukurap dito kasi mahiwaga itong sasabihin ko sa inyo. Hindi ko pinamimigay ito kasi nakuha ko to ng mahal. Pero sa ngayon, nasa mood ako magbigay ngayon dahil kay Coach Lloyd. At gusto ko rin kayo mapagsilbihan. Woohoo! Kaya pay attention ha, talinuhan nyo to ha. 3 mistakes that keep your business stuck and no direction. Kaya kailangan kasi malaman natin yung ugat. Bakit na-stuck ngayon ang business mo sa ganyang benta? O bakit ngayon hindi lumalago ang negosyo mo? Ayan. Dalamin nga muna natin. Happy na ba kayo sa sales na meron kayo ngayon? Kaya kahit yes is yes, and no is no pa. Kaya gusto natin, marami na bigyan yung happy. Sa no, tingnan natin guys. Katwag na. If you guys are happy with your sales, like yes, and no is no pa. Sige na. Thank you, Coach Sean. Masina yata yung voice ko. Coach Sean, hindi ka mahigan. Ay! Anyway, so let's continue. Malabo. Malabo, okay. Ako ba, malinaw ba ako? Si Don, okay, 3 mistake ha. Unang mistake. Wrong price. Price. Chubby. Grabe naman sa Chubby. Ang paniniwala natin, OPEX, puhunan. Puhunan eh.
Operating expenses and cost of goods sold. Cost of goods sold saka operating expenses, yan yung puhunan. Nakakarga doon sa price. Yan. Pangalawa, profit. Ayan lang. Ayan lang ang alam natin sa price. Ang puhunan, 5 piso. Binenta ng 10, may profit na 5 piso. So, kapag nakuha yung 5 piso, gagastusin na, yun na yun. Tapos na. So, bakit hindi lumalago yung negosyo natin? Dahil mali yung price natin. Example, papunta ka ngayon ng EDSA, nagda-drive ka ngayon. Pagpasok mo ngayon sa expressway, nakita mo ngayon yung billboard ng Jollibee. Nakita mo yung Chicken Joy, ganon. Pagpasok mo ngayon, nakita mo siya, dahil nakita mo yung billboard na yon, kumanang ka ngayon sa Jollibee. Ibig sabihin, binili kayo ngayon ni Jollibee. So paano nangyari yun na binili ka ni Jollibee? Nung nakita mo yung Chicken Joy na billboard na yon, binili ka ni Jollibee. Binibili ka ni Jollibee. So, kaya namamali yung price natin kasi wala tayo yung tinatawag na CAC, Customer Acquisition Cost. Wala kang pambili ng customer. Ulitin ko Kaya hindi lumalago ang negosyo natin dahil mali yung price natin. Dahil ang nasa price natin, puhunan lang, operating expenses, cost of goods sold, at profit lang. Wala kang pambili ng customer o yung tinatawag na customer acquisition cost. Yes. Ayan. So dapat dun sa kung ang customer ibinibili, dapat meron kang pambili ng customer. At dapat yung pambili ng customer na yun, nakakarga yun sa price. So, ibig sabihin, yung bottle na to, 5 piso ang puhunan, 4 ang profit mo, piso ngayon yung pambili dun sa price, ay sa customer. Every time na may bumibili ng bottle na to, napupunta siya sa 3 kategorya. Yung puhunan, yung profit, yung CAC. So, meron ka ngayong capacity na bumili ka ngayon ng customer. O ang tanong, paano ba bumili ng customer? Example dyan is FB ads. Meron kang budget ngayon para makita ka ng tao through FB ads. Yes. Meron ka ngayong budget na pangbigay mo dun sa mga influencer. In that way, binibili mo ngayon yung customer mo. Kasi tatandaan nyo to, ilan ba tayo? 100, ilan ba tayo? Tatandaan nyo to, 137. Walang kwenta yung negosyo mo kung walang capacity na bumili ng customer. Kung wala kang pambili ng customer, huwag ka nang magnegosyo. Nagpapagod ka lang. So yung pambili ng customer yung kinakarga yun doon sa price. Parang ang ibig sabihin, yung every time na may bumibili ng product mo, may nagbabayad sa pambili mo ng customer, which is yung customer acquisition cost. Okay, sige, break muna. I-type nyo, what's your thought? Dadahan-dahanin ko kasi importante ito eh. Kung baka sa Pilipinas, parang hindi natin nakakawag ng cost per purchase. Oo. Hindi sinasabi yan. Usually, parang yung kukunin ng profit. Yan. Ngayon, nahihirapan ka magbenta kasi wala kang pambili ng customer. Hindi ako naririnig. Ba't ganon? Ed, yung CAC na tinatawag, yun yung tinatawag na customer acquisition cost. Ibig sabihin, magkano mo nabili yung customer na yon. Ibig sabihin nun, yung budget mo yun sa marketing, sa FB ads, parang si Jollibee, di ba? Na nakikita natin yung billboard nila, binibili nila tayo. Nakikita natin yung billboard ng Coke, binibili nila tayo. So dapat sa price natin, ang tamang pag-price, maliban sa puhunan at profit, nakakarga din doon yung customer acquisition cost o yung pambili ng customer through FB ads and influencer na gagastusin natin sa pasa influencer. Okay. So dapat alam natin kung magkano gagastusin. Yan, tama ka dyan, Ma'am Abri. Oo. So, may formula daw ba? So, tama ka dun, Ma'am Abri, hindi lang alam
dapat maliban sa alam natin, merong nakakarga yung sa price. Kaya, kunyari ako sa t-shirt, nakita ko yung ad spend ko is 50 bago ako makakuha ng isang sale. So, kailangan nakakarga yung 50 na yun. So, ang ibig sabihin, ang puhunan ko sa t-shirt is 300, ang profit ko is 300, so ibibenta ko siya ng 650. Doon na nakakarga ngayon yung customer acquisition cost. Pero guys, maniwala pa kami. Parang hihina. Hihina ako sa record. Ito pa. Ayan guys, malinaw naman. Sound check, sound check. Okay. Malinaw naman, malinaw ako. Type 1 nga kung malinaw. Ayun. Parang may Ayun. iwaga. May iwaga. Ako malabo. Walang kukurap ha. Ito. May iwaga. Ito anong silbi ng pagkadami-dami mong inatinda na seminar? Pagdating naman sa price mo, mali. Talagang hindi lalago ang negosyo mo. Kasi itong price na to para tong banig. Pag naumpisahan mo to ng mali, matatapos kang mali. Di ba yung banig, inaano yon? So pag naumpisahan mo ng mali, matatapos kang mali. Kaya napaka-importante nito. Ayan. Dito nakasalalay lahat. Pag namali ka ng price, mamamali lahat ng negosyo mo. Kasi unang-una, wala kang pambili ng customer eh. Ayan. Ano pa meron dapat sa price? Sa price, merong profit. Ano ba ibig sabihin ng profit? Ang alam lang kasi natin ng profit, ang ano lang eh. Ang profit kasi, kunyari ako dati nung hindi pa ako, broke pa ako dati, pag nagkaka-profit ako, nang bababae lang ako. Nagbe-beer house lang ako. Kasi profit eh. Parang sinasabi ko pa sa sarili ko, wow, deserve ko to. Diba, Coach Mark? Dati, no, nung broke pa tayo, pag kumita, pasarap ng buhay, inom, food trip, babae, profit eh. Deserve naman natin eh. So, yun ang mali. Hindi natin naiintindihan kung ano yung profit para saan ba yun. So, may tatlong ibig sabihin yung profit. Kailangan kasi mahimay-himay natin to eh. So, ang unang, yung profit na yan, kunyari, ulitin ko yung mineral water, ang puhunan niya is 5 piso. So, yung profit niya, 5 piso din. Tapos, 2 sa pambili ng customer. So, magiging 12 ko na dapat siya ibebenta. Ngayon, dito sa profit, 5 piso. 3 ang kapupuntahan nito. Unang-una, business emergency funds. Yan. Profit, di ba? Bali, kapag nabili na yung isang product, profit. Saan naman ngayon pupunta yung profit? Yung profit na yon, ito yung, ang isang fraction doon, emergency funds. Ang ibig sabihin nito, kasi aakyat ang negosyo mo eh. Kapag nabuwag ang negosyo mo ngayon, wala kang parachute, dire-diretso ka. Sabog yung ulo mo, sabog yung negosyo mo. Pero kung may parachute ka, pag napalayas man dito kami ni Sir Lloyd, hindi kami masyado lulubog kasi meron kami emergency funds. Dahan-dahan lang kami ngayon. Yes. Bakit nagkaganon? Kasi habang nagkakaroon ng profit, tinatabi namin doon sa emergency funds. Di ba? So ngayon, ang business nagkakaroon ng chance na lumago at hindi mag-fail ka agad kasi meron kang emergency funds eh. Ibig sabihin, papunta ka sa taas, mag-fail ka man, meron kang parachute na habang nagbibenta ka, nakakarga yun sa price. Yun ang number 1 Sana nakukuha nyo Emergency funds. Napaka-importante. Emergency funds. Business emergency funds. Pangalawa, business savings. For expansion. Kailangan doon sa profit, nakakarga din doon yung business savings for expansion.
Kasi ang problema, pag hindi nakakarga doon yung savings for expansion, mamaya may nag-offer sa'yo ng isang pwesto. Katulad nito, isang pwesto ni Sir Lloyd. Ikaw naman ngayon, ang gumana sa'yo, emosyon. Sabi mo ngayon, oh wow, opportunity na siguro to. Kahit wala ka naman savings for expansion. Kinagat mo ngayon tong pwesto na to. Eh pagkamahal-mahal ng upa nito, 40,000 a month to. Eh dahil ikaw, you are operating through emotion, wala ka naman talagang business savings. Ayan, katulad ni Broker Beyonce na pagkwentuhan namin. Madamay pa. Di ba? Kunyari, si Broker Beyonce, inoferan siya ng magandang pwesto para sa gym niya. Ang problema, wala siyang business savings. Ngayon, ang akala niya, naligaw siya. Sabi niya, wow, siguro, eto na yung pagkakataon. Binibigay na sa akin. Ngayon, nag-assume ka ngayon. Kinuha mo ngayon yung pwesto na yon. Eh, wala kang business savings. The next month, nasusunod naman, yari ka. Dahil wala ka naman talagang pondo, hindi mo naman talaga kayang upahan yung pwesto na yun. Yeah. Naligaw ka lang, kumbaga naano ka lang, nabigla ka lang. So, ang ibig sabihin dito, mga idol, yung profit na yon, maliban sa meron kang emergency funds na hindi ka kaagad mag-fail, meron ka din business savings na pag dumating yung tiyempo na yon, na dumating yung opportunity na yon, makukuha mo kaagad at hindi ka mabibigla kasi may business savings ka for expansion. So maganda ngayon magnegosyo. Di ba? Kasi, ilagay mo. Oo, habang may bumibili ng product nyo, perfume, mineral water, may napupunta dun sa business savings. Pero ang purpose nun, for expansion. Anong silbi ng pagninegosyo mo kung hindi ka naman nakakaipon? Tigilan mo na yan. So, or kailangan mo ng coach kung hindi ka nakakaipon. Yes. Wala akong pakialam kung 20 man yung naiipon mo para sa savings. Ang importante na di-develop mo yung habit. Yun, ha? So, yung profit na yan, maliwanag na kailangan may business savings yan. Umpisahan nyo na to, ha? Pagkatapos nitong webinar natin, dapat ganun yung presyo nyo, ha? Ano pa yung isa? Siyempre, fun. Kasi paano ka nga naman gaganahan, trabaho ko ng trabaho, wala ka naman ngayon pang kapritsyo mo. At karamihan ng mga business owner, kaya nasusunog dahil wala silang budget na galing dun sa price pang fun. Ngayon, pag meron kang budget dun sa fun, gaganahan ka kasi motivated ka lalo. Sasabihin mo, wow, naka-100 ako ngayon. Nakaano ako, may budget na 5K. Na pag itong 5K na to, lustayin mo man to isang araw, di ba Coach Mark D? Kahit lustayin natin to isang araw, budgeted na to, guilt-free ngayon. Guilt-free ngayon, kumain ng masarap, pumunta ng Boracay, di ba Coach Mark? Dahil itong 5K na to, ang nagbayad nito, yung customer mo through your pricing. Tama ba? Nakukuha nyo ba? So ngayon, napakasarap ngayon magnegosyo na every time kasi may bumibili sa'yo, meron kang allocated na budget para dun sa fund. Kasi anong silbi ng pagninegosyo mo, pinapatay mo lang yung sarili mo, wala naman palang pang-fund. O, diba? So ngayon, ito nagiging malinaw na sa atin, nagiging maganda na nagiging maganda na magnegosyo. Dahil hindi masyado malulubog ang negosyo mo dahil may e-funds. Hindi naman ngayon mabibigla yung negosyo mo dahil merong business savings at meron naman ngayon pang-fund. So itong pang-fund na to, budgeted mo to, sunugin mo man to, gastusin mo man to, isugal mo man to, ipambabae mo man to, guilt-free ka. Hindi maapektuhan yung negosyo mo dahil naka-allocated na to. So ganyan magpresyo ng isang product. Kaya namamali tayo at hindi nag-i-scale ang negosyo natin dahil mali yung price natin. Grabe, price pa lang yan ha. Price Unang pa lang ano yan, pa lang ha? yan ha. At least naintindihan na natin. So ako naman ngayon na makikinig sa inyo. Ano masasabi niyo dito sa price? What's your thought? Ako magbabasa ng comment niyo. Sige, proceed ha. Si Abby, may tanong si Abby. Deserve mong sumaya. Sabi ni Tama, Sir Edner. Deserve mo talaga sumaya. Kasi ikaw ang nagninegosyo eh. Sabi ni Ali, ilang percentage po ang ina-allocate para sa business expansion? Ayan, mamaya tatalakayin ko yan pagbura ko nito. Maglalagay ako ng example. Sabi ni JC, kaso 5 pesos lang yung tubo. Tapos pag tinaasan, magreklamo kasi wala na benta. Oh, yan eh. Na ako lang ba?
talagang mamamali ka dyan. Kasi if you live with price, you will die with price. Nabubuhay ka sa maling presyo, natural, mamamatay ka sa maling presyo. At kaya nga kita pinagsisilbihan ngayon para magising ka na sa katotohanan na tigilan mo na magpresyo ng mali. Kaya nga ako andito. So kung 5 piso lang ang tubo mo, kapatid na JC, yari ka dyan. Yeah, so if you live with price, you will die with price. Kaya napakasela ng presyo na yan. Yung presyo mo sa gym mo, yung presyo mo dito sa ano mo, sa perfume mo, sa food mo na binibenta mo, napakaselan lahat mo. Diyan nag-uumpisa ang lahat sa presyo. Pag namali ka sa presyo, matatapos kang mali. Sabi ni iPhone, paano po sinasabi nila na Chinese mindset? Mas mabuting mura, basta madami. Oh, yun ang ano, mamaya aanuhin natin yan. Paano kaya yung presyo ni Diwata sa pares niya? Oo, mamaya aanuhin natin yan. Coach, dami ng competition, kaya ba yan i-apply sa reselling business model? Tigilan na natin magpatalo sa price war. Yun. Kaya sali later, bibigay ni Don. Saan papasok, Sir Don, yung contingency? Sabi niya. Okay, sige. Okay. Later. Okay, wala na. Oh, sige, sample ah. First mistake ha, wrong price. Wrong price. Tubig. Yan. Ito yung product natin. So, ang product natin, ang puhunan, 5 piso. 5 piso. Ayan. Ito na yung OPEX. Ito mag-presyo na tama. Isa-isahin natin yung mga ano nyo. OPEX and cost of goods sold. Puhunan. Ayan, puhunan. Profit. Kunyari, para hindi ako maguluhan, 6 pesos na lang kasi mapupunta siya sa tatlo yan. 2, 2, 2. Emergency funds, savings, and fund. Yeah. Tapos yung cup mo, sabihin na natin 5 piso din yung cup mo. So, ang 16 pesos na yun. 16 pesos na yun yung price mo. Yan. Example lang naman to Example lang naman to. Ayun. Ayan. Ayan, sana nakikita nyo justification. Coach Mark D, justification of is the key. Diyos ko. Ayan. Kasi ang gusto ko sa ipaliwanag sa inyo dito, masusunog yung pera natin eh. Kung wala tayong sapat na pang-marketing, pang FB ads, kaya hindi tayo nakakaagwanta dahil wala tayong budget pang ads. Di ba? Alam nyo ba ako, ang ads ko everyday sa clothing ko. Kasi ang pinakasagad ata, 5,000 eh. So ako everyday, kasi multiple pages ang atake ko ngayon, sa isang page, siguro 4,000 a day. Sa isang page ko pa lang yun Kasi yung doon sa Mora ko na page, nasa 10 account ako eh. May atake kasi ako na multiple account, tapos bawat isa noon, everyday may mga budget yun. So doon naman sa The Manila Crimes ko, multiple account, yung isang account ko doon, ang budget ko doon para magbenta ng t-shirt is 4,000 a day. Bakit nangyayari yun? Bakit hindi ako kinakabahan? Dahil meron ako talagang budget para doon sa CAC. Meron talaga ako pambili ng customer na nakakarga na dun sa price. Para nga nagbabayad, customer din sa pagbili ng customer. Ayan. So, napakasarap ngayon magnegosyo. Ayan, okay na to. Sasagutin ko naman yung isang Meron kasing iba't ibang klase ng pagninegosyo. Ito, medyo tatagal tayo dito pero gagawin ko na lang mabilis. Meron kasing 4 na klase ng pagninegosyo. Ang unang-una, yung entrepreneur. Ano ibig sabihin mo ng entrepreneur? Ito yung mga negosyante na
low volume plus low profit. Ayan, entrepreneur. Sila yung mga ibig sabihin, gusto lang nila maging entrepreneur. Low volume plus low profit. Ibig sabihin ng mga binibenta nito, kunyari ako, may e-com kasi ako eh. Meron akong pakinis ng mukha na nagkakahalaga ng, nabibili ko siya ng 100 pesos, tapos tinutubuhan ko siya ng 50 pesos dahil sabi nga nila may price war. So ganun na nangyayari. Nasa posisyon ako ngayon ng entrepreneur ako, wannabe. Nagiging wannabe ako dahil ang equation ko, low volume, low profit. Ayan, no? Isipin mo magbibenta ka ng sangkatutak, pero mababa pa rin ang kita mo. Ang tawag ko doon, entrepreneur. Ayan, yung mga takot sa pricing. So ayan, yan ang isa. Kasi may nagsabi kanina dito yung sa Chinese eh. Wala namang problema yung sa Chinese. Kaya lang, ito ang ibig kong sabihin. Merong mga negosyante na tinatawag na entrepreneur. Ang gusto nila, low volume, low profit. Example, katulad ko dati. Beauty products, nabili ko ng 100, tinubuhan ko ng 50. Kaya walang nangyari dahil low volume, low profit eh. Ayan. Mamaya, sasagutin kita dyan ha. Papakita ko lang muna, Ma'am Abby, kung ano. Yan, yung mga iba't ibang negosyante. Susunod naman yung Chinese-preneur. Chinese-preneur. Ito naman yung high volume pero low profit. Actually, ito nga yung pinakaayaw ko eh. Sino nga ba yung kanina yung nagano? Kapatid, feeling ko napakatrabaho nito. High volume, low profit. Pwede ka naman yumaman dito, pero isipin mo nakabenta ka ng truck na sabon. Ang tubo mo lang doon, 2 piso, 5 piso, pawis-preneur. Make sense, make sense. Yan, sabi ni Sir Moises, pawis-preneur pala. So, ito yung pangalawang klase ng mga negosyante. Yung high volume, dinadaan nila sa dami, pero kahit mababa yung tubo. Wala namang problema nito, pero ayoko nito. Ayoko nito. So, ang isa namang klase ng ang isa namang klase ng high volume, low volume plus high profit. Yan. Ako naman to. Kung tawagin kasi ako yung coaching ko, tinatawag ako sa coaching na Rolls-Royce. Rolls-Royce of e-learning. Ayan, e-learning. Low volume lang ako pero high profit. Sa isang buwan, kahit makaisa lang ako na coaching, pero high profit yun. Ayan. Parang yung mga digital course, meron namang, kunyari, 55,000 na digital course, wala naman tayong puhunan doon, di ba, Coach Marky? Pinapakita ko lang na merong low volume pero high profit. 55,000 pero wala masyadong puhunan pero high profit yun. Meron naman ganong klase ng negosyo. Ayan, yung low volume plus high profit. Sa ngayon, ito yung coaching ko. Konting tao lang ang kinakausap ko, pero high profit yun. Ayan, gusto ko rin yan. Ito ang pinaka-paborito ko sa lahat. Yung high volume, high profit. Ito naman ngayon yung dito ako, yung property loan ko. Property loan. Nasa property loan kasi ako kunyari ikaw gusto mo mag-expand ng business, mag-loan ka sa akin, sangla mo yung titulo ng property mo, 5% ako doon. So, ito yung ibig ko sabihin. High volume, high profit. Kagabi, nakapag-close ako ng, actually, andito nga nakapag-close ako ng 4 na loan.
Nakapag-close ako ng 4 na loan. Ayan, may 2M, may 15M, may 10M, may 700,000. So, ito yung paborito ko. High volume, high profit. O, sana mapunta rin kayo dito. Masarap ang buhay dito. High volume, high profit. O, di ba? So, yan ang iba't ibang klaseng entrepreneur. Hindi ko sinasabi na mali yung Chinese-preneur, Pawis-preneur. Walang problema dyan. Kahit Pawis-preneur, bakit hindi? Chinese yan si Moises eh. Di ba? Walang problema yan, Sir Moises. Walang problema dyan. Lahat yan marangal. Pero kung nag-iisip ka, kung tinatalinuhan mo, ikaw nang bahalang pumili. Di ba? Oh. Kasi tandaan nyo to mas masarap sumakay ng Lamborghini na 40 years old ka pa lang kaysa sumakay ka ng Lamborghini at nagka-Lamborghini ka 80 years old ka na. Hindi na masyado tumitigas yun kapag ganun. So, katulad ng sinabi ko kanina, napaka-importante ng speed. Kaya wag na wag kayong mamamali. Kaya nga andito ako para kasi nailigaw tayo sa minsan nailigaw tayo kaya andito ako para i-retract kayo, ibalik kayo dito sa Riles. Ayan. So, kailangan kasi malaman natin yung clarity. At kapag nalaman natin yung clarity na yon, magawa natin yung tama. Kasi tatlo kasi ang kailangan natin magawa eh. Yung tatlong T. Magawa natin ang tama. O, ano ibig sabihin ng tama? Ibig sabihin may mali. Simple lang naman. So dapat magawa natin yung tama. Dahil may mali. Ang nakakalungkot doon, baka mali ang nailigaw tayo ng mga pastor, ng mga business coach. Yeah, so dapat bumalik tayo sa tama. Napaka-importante ng tama nito. At yung tama na yon, hindi yung kailangan ng maraming training. Hindi kailangan ng maraming learning, training. Ang kailangan malaman mo kung ano yung gumagana. Kung ano yung gumagana, yun ang tama. Works. Anything that works, tama yun. Gumagana. Yan. So, pangalawa, kailangan natin malaman. Pag nalaman natin ang tama, kailangan natin magawa ng tuloy-tuloy. Katulad ng kanina, di ba? Faster, yun ang tuloy-tuloy. At hindi sapat na magawa natin siya ng tuloy-tuloy, kailangan maitodo natin. So, ayan. Yan ang ano natin. Malaman natin yung tama, maituloy-tuloy natin at maitodo natin. Ayan. So, yan na. Tapos na tayo. Sa susunod, tatalakayin natin papaano pa natin mapapa-double yung sales natin. At sa ngayon, gusto ko, maiksi lang naman to, pero gusto ko ma-emphasize sa inyo na yung tamang price, napaka-importante nun. At yung price na yon, kapag naumpisahan mo yun ng tama, matatapos kang tama. Pag naumpisahan mo ng mali, matatapos kang mali. Sana naintindihan nyo yun. At yun ang isang way para ma-double natin yung sales natin. Yes. Yung pa lang sa price, malaki ang possibility na ma-double natin yun kapag tama yung price natin. Kapag mali yung price mo, wala kang kakasahan. Kahit anong gawin mo, kahit ilang seminar kang matindan mo sa Facebook ads, sa e-com, basta mali yung price mo, mamamali ka talaga. Hindi mo mag-double yung sales mo nang mabilis. So, napaka-sagrado talaga ng price. At ngayon, yun ang nalaman natin. So, I hope na magkita-kita ulit tayo. Mistakes. Yun muna yung price. Yun muna yung price. Dahil kakapusin tayo ng ng oras. So, sobrang interesting. Yung price, napaka-importante ng price. Sa susunod na pagsisilbihan ko kayo, yung dalawa naman na mistake. Yan, napaka-importante din nun. Kung ano yung dalawang mistake na yun na pumipigil sa atin para ma-double natin yung sales natin, nagpumipigil sa atin na lumago ang negosyo natin, mag-grow yung negosyo natin. So yun lang. What's your thought? Ako naman ang makikinig sa inyo. Pabasahin ko naman yung ano niyo. Okay guys, pwede po kayong magtanong sa ating chat box. No? So technically, ako ang pinaka-takeaway ko for today, to-do list. Kasi karamihan ng mga kilala ko, to-do list talaga eh. But now, I understand na it's gonna be to-be list. No? Kung ano ba yung gusto nating maging tayo. So,
Thank you, Don. Thank you. Sabi niya, pang high ticket yung high volume, high profit, sir. Sabi ni Daniel. Hindi naman. Kasi may tatlo kasing kailangan magbenta eh. Tatalakayin natin yan sa susunod. Parang pinakita ko lang sa inyo yung apat na klase ng negosyante. Sa ngayon, pili muna kayo. Pero sa susunod, palilinawin pa natin yan. Kasi ang topic ko talaga ngayon is price lang talaga. Gusto ko, maitama nyo yung presyo nyo. Kasi pag hindi nyo naitama niyan, walang silbi lahat. So, yun ang gusto ko sa inyo ngayon ipaglingkod. Tawid na learning sa kailangan dapat. May ilang tanong pa dito. Sabi niya, may pag-asa pa po kaya yung dropshipping na mataas ang cost pero di maganda ang product. Sabi. Alam ba yan? Tatlo kasi dapat na nagbibenta sa atin. Una, yung product natin dapat nagbibenta na mismo para sa atin. Kung hindi quality yung attractive yung product mo, hindi siya valuable, doon pa lang bagsak ka na. Karamihan kasi ng business owner, akala nila sila lang ang nagbebenta. Mali. Ang tatlo dapat ang magbebenta para sa iyo, para sa negosyo mo. Una, yung product. Pangalawa, ikaw. Pangatlo, yung buyer. So, papaano yun? Yun ang tatalakayin natin sa susunod. Yan. So, paano magbebenta yung product mo? Paano ka magbebenta? Paano naman magbebenta yung mga buyer mo? Dapat sila mismo ang magbenta para sa iyo, yung mga buyer mo. So kapag ikaw lang ang nagbebenta ngayon, walang pag-asa lumago ang negosyo mo. Dahil ikaw lang ang nagbebenta, limited lang yung oras mo, limited lang yung time and effort mo, energy, talagang masusunod ka. May ilang tanong pa, ilang percent po ang proper allocation ng emergency fund? Yung mga percentage kaya nasa sa inyo yan. Nasa sa inyo yan. Nakakaalam yan. Basta gusto ko lang sa inyo dito ipakita yung mga pupuntahan ng price. Merong puhunan, merong profit. Yung profit nahahati sa tatlo, tapos yung pambili ng customer. Ayan, katulad ko, pwede ko namang gawin. May t-shirt kasi ako na 32,000 ang nagbebenta kasi ako ng 32,000 na t-shirt eh. O yung 2,000 doon, puhunan, yung 30,000 nilalagay ko sa CAC sa pambili ng customer. O, mas madali ako ngayon makabenta ng 32,000 na t-shirt dahil malaki ang budget ko sa pambili ng customer sa CAC. So parang gano'n. Depende yan sa inyo kung ano yung decision niyo. Basta gusto ko lang ipakita yung tamang pricing. Isang t-shirt, 32K? I-add mo ako yung t-shirt na yan. Okay. So Don, with our community right now, can you commit na makakapag-speak ka pa? Para mas maturuan pa kami with regards sa that. Dahil limited lang tayo sa oras wala tayong luxury gaano ng time. So sa susunod, very comfortable naman ako dito. So sa susunod, mas gusto ko nga sana na yung hindi kasi ako ganun kahusay sa Zoom pero tingnan natin sa susunod kung makapagsumpa tayo. Pero I love na makilala ko kayo. Makamayang ko kayo, makapagpa-picture ako sa inyo. Doon talaga ako, yun talaga specialty ko yung physical yung talaga. So tingnan natin basta pagsisilbihan ko kayo sa mga susunod na yung lesson natin. Kung ano pa yung dalawa na pumipigil sa atin para madoble yung sales natin. Gusto ko yung tanong ni Anna. Sabi niya, ano pong tips niyo sa mga about to give up dahil ilang buwan ng break-even? Break-even sa... Parang pantay lang. Oo, may kailangan kang ayusin dyan. Ibig sabihin, may sakit. May sakit ka, may sakit pa yung business mo. Kailangan mo ng isang doktor. Si Dr. Don Zamora. Hindi kita sisingilin. I-add mo ako, tapos tawagan kita kasi limited lang yung time ko dito. Ayoko naman wow, thank you very pa much. Dito, i-add mo ako. Meron akong free consultation between 9 p.m. to 12 p.m. First come, first serve yun. Tapos magpakilala ka lang. So gagamot yan, break-even dapat hindi break-even. Ang isang dahilan dyan, unang-una ikaw. Ikaw may problema dyan. Bakit break-even yan? Siguro, hindi natin malaman. Pero sa experience ko, matigas ang ulo ng mga business owner. Ang ganun.
Nalaman na nga nila na mali yung presyo, nalaman na nga nila, ganito, hindi pa rin nila, ano. So, lahat naman ng ano, ang business kasi, mga kapatid, hindi namamali yun eh. Actually, kung ang business mo ngayon is dishwashing, 50 years ago, may nagbebenta na ng dishwashing eh. Hindi namamali yun eh. Ang namamali, yung business owner eh. Di ba? So, ang una ko talagang, sa experience ko, ang una ko talagang ginagamot dyan, yung may-ari talaga. So, gagamutin, titingnan natin yan, alamin natin yung mga nilalagnat ako bigla. Sige, basta Ana, i-add mo lang ako, mag-audio call tayo, magpakilala ka lang. Kasi marami nagme-message sa akin, pakilala ka lang, gagamutin natin yan, bakit gano'n. Pero pinagpapauna ko na sa'yo dyan na ikaw talaga unang-una may problema dyan. Okay, sige. Okay. I believe we're Pagamutin mo ako, coach. Thank you. ang Facebook ni Don Zamora is just simply type Don Zamora. Tapos may kulay pula na ano na yun, nandun naman siya. Madali naman i-add si Don yan. So again guys, maraming salamat for being here with us. Imagine doktor talaga yan si Don, and even us like mga coaches, ina-advisean niya. Can you guys imagine? Na-brand niya talaga yung mga coaches. So all the more for you guys na you guys are selling. Lalo na ngayon, di ba? Kasi doon, grabe talaga din. Sobrang maliit lang na lang yung kita, tapos ang dami pa nilang natutulog na items. So we have to help them. So kaya let's do this guys. Supportahan nyo rin kami sa mga free webinars sa katulad nito. Thank you, Rosalie. Oo, susunod ha. Boss Dada, thank you, Boss Dada. I love you. Dada. Okay. Guys, okay lang ba magpakita po tayo ng ng picture, ng video saglit, tapos pe-picture lang po tayo kay Don? Alam po ba? Saglit lang po. Mike, yun o. Okay. Sir Edner, yun o. Sir Gino, yun o. Thank you, Lloyd. Thank you, Sir Don. Thank you, Sir Lloyd. Ma'am Charis, ayan. Ma'am Argel. Ayan. Ma'am Mary Joy. Ma'am Rosalie. Okay. Ma'am Amy. Nampo ha? Nampo ha? 1, 2, 1. Okay, one more. Okay. 1, 2, 3. Guys, again, thank you very much for your time. Mag-set na lang po tayo ng another set of webinar for Don Zamora. Nako, marami pang may share, kulang lang talaga yung oras. And si Don kasi, medyo mas adept siya sa face-to-face. Iba yung power. Kaya nga sabi ko sa inyo, may hiwaga ang boses ni Don. All the more kapag na-meet niyo pa yan sa personal. And tsaka naku, mga taong to, makapagbigay ng value sa natin. Sa akin mismo even though, di ba, nag-mentor na rin ako, malaking natutulong sa akin ni Don. Lalo na sa inyo pa. So again, we are CLD Digitals. Palike po and follow ng page po namin. And I hope and pray na maging member din po kayo ng aming exclusive community. So tomorrow we have here sa Caloocan po na face-to-face TikTok masterclass at what do you call that? PIR Fundamentals with Shield Tagadan. Kung kayo po ay interested, chat nyo lang po ang page namin and you can actually visit us here in Caloocan City. You are very much welcome, and especially makamit po kayo ng personal dito po sa aming community face-to-face sa mga kapwa nyo po na like-minded entrepreneurs na alam ko po, malaki po ang matutulong ng bawat isa sa paglago ng ating mga negosyo. Kailangan natin yan, kailangan natin kumonek, magtanong, makibahagi, at mag-contribute so that mabless din po tayo ng nasa taas. Okay, muli, I'm Coach Lloyd and this is Don Zamora. We are CLD Digitals and maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo lahat, guys. Sali pa kayo sa part 2, ha? Thank you po. Thank you, everyone. Ang page ko po ay CLD Digitals. Yan. Follow nyo lang po yung page.
CLD Digitals, okay? Sayang yun, face-to-face, masterclass ng TikTok. Baka pumunta rin si Don bukas, baka pag-picture kayo. At the same time, BIR fundamentals sa pag-uusapan doon. So, ano to, medyo mabigat-bigat na topic. And yun. Mahal na mahal ko kayo everyone. See you. Bye-bye. Bye, Jules, Edner, everyone. Thank you. Sige na kayo na muna, umalis. Yan si Moises. Chinese yan. Thank you, Don. Thank you very much. Very good. Bye, Edgar. Bye, Joven. Bye, Rose. Bye, Rosalie. Hindi sila makaalis eh. Hard ko na lang po ha. Mag-send na lang po ako ng email ni Violet sa maliit lang kak ko. Oo nga, sige. Ilan na natin yan. Marami kasing ways para ma-compute ninyo ang customer acquisition cost. Gawa na tayo ng mga topic about it. Ay, naku, Moses, napakapasaway mo talaga. Coach Lloyd. One coaching ni Don. Yes, 1 million. Pero of course, sa community natin, bigay pa si Don ng discount. Diyan na lang siya. Coach. Clarity talaga sa business. Parang pag naiintindihan mo yung clarity na yun, that's where you will be able to, focus and to work on. Kanina yun, ha? Bye-bye. You. Coach. Oh. Sir, sorry, Yeah. wag mo lang. Sir, pupunta kasi po si bukas, si Ace. Saan po kayo sa monumento, sir? Isa na namin yung pero ang address po namin is 83B Concepcion. Martin Bridge. Sir, di ba pagbaba niya ng LRT, sir, sakay lang siya MCU? Yun ba yun? Yes. Tapos, sir, saan siya bababa? May tricycle doon. Tricycle? Saan ba ito, sir? Sa may school? Sa may school, sir? Sa may school? Malapit sa elementary school na natin. Sir, baka mawala daw si Ace. Papaturo na lang, sir, mamaya. Papaturo na lang daw po.